Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod Anton Olzon sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East. Yumkin Shahid. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin kung saan mang sulok ka man ng mundo, please lang subscribe nyo naman ako. I-likes din ang aking mga video. Sa mga hindi ko dyan makaka-OFW, subscribe nyo naman ako. Ngayon, babalikan po natin ngayon yung mga ligasiya ni Pangulong Duterte. Kasi ang daming mga tao na binabalikan nila yung mga ligasiya na nagawa niya noong panahon niya. Kung i-compare ngayon sa panahon po ng administrasyong Marcos Jr. Dahil unang-una, totoo naman talaga ngayon na dati parang nabawasan po talaga yung mga gumagamit ng droga sa kalsada, di ba? Parang kahit ating gabi pwede ka pang maglakad. Ngayon kasi nagsibalikan na Nagsibalikan na yung mga gumagamit talaga sa kalsada kahit sa sa mga ibang mga rehiyon o lalawigan. Sabi nila bumabalik na rin talaga yung mga yung mga gumagamit ng mga droga. Ako bilang isang OFW, ang nagustuhan ko talaga kay Pangulong Duterte, yung talagang tinanggal niya po yung tanimbala sa airport. Kasi kawawa naman kasi mga kapwa namin mga OFW na yung unang-unang yung iba pumunta ba sa Hong Kong tapos hindi natuloy dahil sa tanimbala lang. Kaya so lang tinanggal niya yung ganung sitwasyon kasi nga pangit naman talaga. Pwede naman tanggalin yung bala tapos paalisin. Pero nangyayari, naging ang dami-daming mga investigasyon sa nangyayari. Kaya ngayon yung mga tao ngayon nagkakaroon ng mga comparison sa bawat administrasyon, which is maganda talaga sa panahon ng Duterte administration. Kasi unang-una, yung dolyar, pumunta pa nga ng 49 49 yung palitan. Tapos tumatambay lang siya sa 50, 'di ba? Sa $50 ang palitan. Ngayon $59 na ang palitan ngayon. So bumabagsak talaga yung economy natin. Sa ngayon bumabagsak talaga yung economy natin. Kapag hindi yan masolusyonan, babagsak at magkakaroon po ng mga tao na mga walang trabaho. Kaya ito yung mga tao na nagpapatunay po. Ito po yung nagpapatunay na talagang yung panahon ni Duterte, talagang maraming nagkakagusto sa kanyang mga ginawa. Dahil unang-una, talagang, Diyos ko, kaliwat ka na naman talaga yun ang bintahan ngayon ng droga, di ba? Kaliwat ka na ng bintahan ng droga, tapos, wala tayong nakikitang mga proyekto. Ano mga proyekto? Di ba yung suna ni Marcos Jr. noong 2022, ang sabi niya, build better, more. Pero wala tayong nakikita ngayong mga build o mga build na ginawa ni Marcos Jr. Wala tayong nakikita na makikita mo talaga na sobrang mga malalaking mga infrastruktura na pwede niyang ipagmalaki bilang sa panahon ng kanyang administration. Pero wala tayong nakikita. Ang nakikita natin ngayon, panay, flood control, katiwalian, halos lahat yata ng institusyon ng gobyerno, parang mayroong talagang katiwalian na harap-harapan po na nangyari. Ito, panoorin po natin yung mga punto de vista ng mga tao na tinanong tungkol po sa panahon ni Pangulong Duterte sa kanyang ligasiya. Simula umupo siya, umaba yung crime ng mga krimen. Tsaka wala akong masasabi, basta the best siya. Siya pinaka-the best sa lahat. Pondo ngayon, ng panahon ni Tatay Digong kasi, iligpitan niya. Ngayon, nagbabawi sila. Ngayon, binuksan yung pondo nila ng mga sa House of Representatives. Ngayon, nagtatakipan sila. Meron dyan mamilan-milan na matitino. Kaso walang magawa. Kinain na rin, nagpakain na sila sa sistema. Kaya sana, suportahan natin si VP Sara, umabot ng 2020. Build project ni Pangulong Duterte. Kaya yung mga nagsasabi na walang kwenta ang mga Duterte, yan po sila nagkakamali. Kaya ang patuloy nilang ibinabato sa Pangulong Duterte, yung mga patayan dito sa Pilipinas. Sa totoo lamang po, ngayon wala na ang Pangulong Duterte, pero kabi-kabila po ang patayan. Sino po gumagawa? Yung mga adik na nagpapatuloy na sa kanilang mga ginagawa na dapat kung pinagpatuloy na pagpapatuloy ni Presidente Duterte ay tuluyan na mawawala ang droga dito sa ating bansa. Kaya tayo po tuloy-tuloy na sumusuporta sa ating dating Pangulo at ngayon ay susunod na Pangulo na si Ma'am Inday Sara. Simula umupo siya, umaba yung crime
ng mga krimen. Tsaka wala akong masasabi. Basta the best siya. Siya pinaka-the best sa lahat. Thank you, sir. Thank you. Sa pondo ngayon, noong panahon ni Tatay Digong kasi, iligpitan niya. Ngayon, nagbabawi sila. Ngayon, binuksan yung pondo nila ng mga sa House of Representatives. Ngayon, nagtatakipan sila. Meron dyan mangilan-ilan na matitino. Kaso walang magawa. Kinain na rin, nagpakain na sila sa sistema. Kaya sana, suportahan natin si VP Sara, umabot ng 2020. Makakabalik ng mga Duterte sa palasyo sa Pilipinas. Alakas ka, Tay. Hanggang ngayon, dahil ang ginawa sa kanya, bakit dito naman ang Pilipinas, dito siya, bakit dinala pa siya doon sa sa ibang lugar, diba? Matanda na siya kawawa siya talaga. Simula noon hanggang ngayon, siya talaga kaya naman niya yung mga sasabit, adik, mga galit sa kanya yung ibang mga nanay. Paano ba yung mga napatay ng adik? Di ba? Paano naman yung mga pinatay nga na gabing-gabi noon, gabi na nandito tayo kay Duterte? Hindi ka matatakot maglakad. Hindi ka matatakot umalis. Pero ngayon, ang daming adik, ang daming salbahe ngayon pumapatay, di ba? Anong ginawa ng mga iba na yan? Ang dami na ngayong buhaya na magnanakaw. Diba? Nagsulputan na lahat. Hindi ba? Ako galit na galit eh. Awang-awa ko kay Duterte, kay tatay. Salamat, thank you ha. Tulong sa kanya kasi yung pagbabago dati, talagang ginago niya yung bayan natin. Hindi siya ng murako. Talagang gagay siya para sa akin. Wala tayong pinagsisiyan. Wala siyang ginawang mali, hindi puro tama. Ma'am, sa pamumuno ngayon ni Marcos, maunlad ba? Ano opinion mo? Wala, bagsak. Ma'am, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makaupo Ayan, narinig natin mga kawangis ko na talagang malinaw pa sa sabaw, mainit-init pa sa sabaw, na talaga sila po ang nagpapatunay na talaga yung panahon po ng Duterte administration talaga ay talagang parang kampante ka sa kanilang mga anak na uuwi ng gabi, at sa mga taon po na mga gumagamit po ng droga, halos ayaw na nila magpakita, di ba? Ang iba talaga tago ng tago eh. Ang dami pong natatakot time na yon ng mga gumagamit ng droga kasi baka makasali sila sa listahan ng mga tukhang. Kaya yung mga tao talaga, lalo pa yung may mga anak na nag-aaral sa gabi, talaga masyado silang kampante yung mga magulang nila na makakauwi. Maliban pa doon, hindi lang doon ang ginawa ni Duterte. Ang dami talaga niyang nagawing mga proyekto sa Pilipinas. Ang dami niyang mga proyekto na ginawa sa buong Pilipinas. Kaya kung makikita nyo, kaya ano pang mga batikos na ginagawa sa mga Duterte, ang lumalaban na talaga yung taong bayan. Kaya hindi mo talaga mapigilan na talagang maganda po ang binigay na ligasiya ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kasi kung hindi maganda, hindi yan bibigyan pansin ng mga taong bayan, hindi lalabanan po yung mga paninira sa kanila, hindi po sila lalabanan ng mga taong bayan. Kaso lang ngayon, ang nagtatanggol na talaga ngayon, taong bayan na sa mga Duterte na talaga. So ibig sabihin noon, maganda talaga ang pinakita ng mga Duterte sa taong bayan, which is nakikita naman talaga ng mga mata nyo, mga proyekto, yung mga batas na nilang pinasa, makikita nyo naman talaga, lalo pa sa mga OFW, lalong napagaan po yung trabaho, yung mga requirements, di ba dati yan? Bilis mga requirements ng sa panahon ni Duterte. Yung mga lisensya, ginawang 10 years, di ba? Ang ganda, tinaasan yung sweldo ng mga kapulisan, di ba? Kaya yan po hindi talaga hindi mo talaga maipagkailan na maganda talaga yung ginawa sa panahon ng Duterte administration. So yan muna mga kabangis ko, sa mga hindi pa dyan subscribe, kung sa man sa dako ko man ng mundo, please subscribe din my channel. Sa mga kakapo ko OFW, masalam and bye-bye.